Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Misuna at ako ang inyong makakasama sa paglalakbay sa mundo ng mga salita. Sa araw na ito ating tunghayan ang isang kwento ng pag-ibig na sumibol sa gitna ng hirap at pagsubok, ang kwento ni Lira at Miko. Ihanda ang inyong mga sarili dahil ang kwentong ito ay puno ng damdamin, puta at pag-asa. Simulan na natin. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Misuna at ako po ang inyong makakasama sa kwentong ito. Naway magustuhan niyo ang kwentong handog namin sa araw na ito. Ating tunghayan ang kwentong pag-ibig ni Lira at Miko. Nagulat si Lira nang makita ang isang lalaking nakasalampak sa sahig ng lobby ng hotel sa Makati. Basang-basa ito, may mapang nakalapak sa higa. Nasa harapan ng lalaki ang manager. Galit na galit itong nakatingin sa lalaki na parabang handa siya nitong sakalin. Hindi gumalaw si Lira at nanatiling nakatayo ron. Gusto niyang panorin kung ano ang gagawin ng manager. Medyo nakaramdam siya ngang inis dahil lahat ng customer ay napahinto at nakatingin sa dalawa. Sinabi ko naman sa iyo na huwag ka nang sumunod eh. Biglang sulpot ng katrabaho niyang si Stacy. Kakakilala niya, lamang ito kahapon. Matagal-tagal na itong nagtatrabaho ron. Ito mismo ang nagturo sa kanya ng gawin nila kahapon. Mabilis din naman siyang natuto, lalo pa. At hindi rin naman bago na iyon sa kanya. Sino yan o si Miko? Pinag-iinitan na naman siya ng manager natin, si Sir Lord. Mukhang Lord ang pangalan ng manager ng hotel na pinapasukan niya. Hindi niya ito nakilala kahapon dahil nakarestay ito. Kahapon kasi siya nagsimulang magtrabaho sa hotel. Nanatilang tahimik si Lira habang ang tingin ay nasa dalawa. Lalo na nung sinipan ng manager ang paang lalaki na hindi man lang lumaban, narinig na lang niya ang daing nito. Hindi ko po sinasadya. Medyo natigilan si Lira nang marinig ang boses na yon, sobrang gaan at lalim. Para siyang hinulog sa bangin, sa hindi malamang dahilan tumaas ang kanyang balahibo. Ang ipinagtataka niya ay ang dami na niyang narinig ng boses ng lalaki sa buong buhay niya. Bakit siya nakaramdam ng kung ano sa lalaki na ngayon niya lamang nakita? Gusto tuloy niyang makita ang mukha nito. Nakayuko ang lalaki at nakatagilid pa sa kanya kaya hindi niya makita ang mukha nito. Curious din siya kung anong nangyayari. Kung hindi lang dahil kaibigan ng mommy ko ang magulang mo matagal na kitang tinanggal. Sana hindi na lang kita pinapasok rito, malakas na sigaw ni Lord na umalingaw-ngaw sa buong lobby. Tila biglang tumaas ang dugo ni Lira papunta sa kanyang ulo. Nakaramdam siyang galit sa narinig. Gusto niya itong suntukin at saktan. Oh, masama ang ugali niya pero hindi niya sasabihin iyon sa mga taong naghahanap buhay. Parang gusto niyang balian ng buto ang manager ng hotel na to. Anong karapatan ng manager na ito na sabihin iyon sa tao mas mababarito na parabang mas wala itong pinag-aralan kesa sa lalaking inaapi nito. Wala itong karapatan na kutsain ang kung sino man. Naikuyom niya ang kanyang palat at takmang hahakbang nang pigilan siya ni Stacy. Sinabi nito na huwag siyang makialam dahil madadamay siya. Pakialam ba niya kahit idamay siya nito, babasagin niya ang bungong ng lalaki. Masyado itong hambok at mata pobre. Wala akong pakialam, Stacy. Lira pakiusap. Bago ka lang dito, hindi mo kilala si Sir Lord. Tatanggalin ka niya kaagad. Saat sa kanya ni Stacy, bakas ang takot sa boses. Gusto man niyang mapumiglas ay madiin ang pagkakahawa sa kanya ni Stacy. Wala siyang nagawa kundi ang tumango na lamang. Sa ngayon hahayaan na muna niya ang walang hiyang manager na yun. Pero sa susunod hindi na niya palalakpasin pa. Linisin mo kalat mo! Sigaw nito bago umalis sa harapan ng lalaki. Nakaramdam agad siya ng disappointment dahil talagang kating-kati siya nasaktan ito kung hindi lang talaga siya pinigilan. Sinamaan niya ng tingin si Stacy na agad namang napabitaw sa braso niya. Mabilis na humakbang si Lira patungo sa lalaking nang hihinang tumayo mula sa pagkakasalampak. Kinuha niya ang map saka mas lumapit sa lalaki. Nilahat niya ang kamay rito dahilan para mapatingin ang lalaki sa kamay niya.
At parang nag-slow motion ang lahat ng inangat ng lalaki ang muha para tingnan siya. Napasinghap si Lira at nanlaki ang mata. Halos hindi na siya makagalaw habang nakatingin sa lalaking nasa harapan niya ngayon. Para siyang nakakita ng anghel. Kulay asul ang mata nito na para siyang nilulunot ng dagat. Matangos ang ilong at maputi. Hulmado ang jawline at makapal ang kilay. Bumaba ang tingin niya sa mapula nitong labi. Sigurado siyang normal yung kulay. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Lira na parabang hinabol siya ang kidnapper. May kung anong kiliti sa kanyang tiyan at nagsitayuan din ang kanyang balahibo. Natauhan lang siya ngang tanggapin nito ang kanyang kamay ngunit sabay silang napabitaw nang pareho silang may maramdamang kung anong kuryente mula roon. Nagulat si Lira dahil hindi niya yun inaasahan. Ganun din ang lalaki. Umatras siya at hindi na inalok pa ang kamay. Tumayo rin ang lalaki habang nakatitik sa kanya katulad ng titik na binibigay niya rito. Tumikhim ang lalaki saka iniwas ang tingin. Natauhan din siya at napakurap-kurap. Napalunok siya nang wala sa oras. Salamat sa pagtulong ha. Muling napatingin ang lalaki. Tumangon na lamang siya dahil pakiramdam niya walang boses na lalabas sa kanya. Dinapuan pa siya nitong tingin sa kamarahang kinuha ang mop sa kanya. Sinundan na lang niyang tingin ang lalaki. Napasinghap siyang mulingang magtama ang kanilang kamay. Nakaramdam siyang mulingang kuryente sa buong katawan. Napatigil nga ang lalaki at sinulyapan siya. Nabitawan din naman niya ang mop. Nakatayo lang siya roon nang magsimula ng maglakad ang lalaki palapit sa kanya. Sinundan pa niya itong tingin para bang walang pumapasok sa utak niya. Pogi no halos mapatalon siya sa gulat nang magsalita si Stacy sa gilid niya. Agad niya itong sinamaan ng tingin. Pinagsasabi mo huwag mong gigiyan. Pogi naman talaga yung isang yun eh. Sa totoo nga siya, ang pinakawapong lalaki na nagtatrabaho sa hotel na to. Okay lang na makakrus ka kay Miko eh. Crush ko rin naman siya. What anong pinagsasabi mong crush hindi ko siya crush? Sus defensive. Huwag kang mag-alala. Halos babae rito ay may gusto sa kanya. Maski nga mag-customers rito eh. Pero chick boy yun at hindi na mamansin. Hindi ko nga siya gusto, sabi mo eh. Pero sa tingin ko naming lahat kaya siya pinapahirapan ni. Sarlot dahil langgit ito sa kagwapuan at atensyon na nakukuha niya. Kahit wala naman kasi siyang ginagawang masama. Nakakagaw pansin pa rin siya lalo na yung kulay asul niyang nga mata. Dahil nga hindi siya. Masasantay na yung manager natin pinapahirapan na lang siya nito. Tumayo ng mayo si Lira sa katumingin sa paligid. Nakaramdam siya lalo ngayong inisalort na yon. Hindi ko siya. Nakita kahapon kasi kahapon day off niya. Kababalik lang. Bakit interesado ka no home? Patuloy pa nitong pang-asar sa kanya. Muli siya nitong sinamaan ng tingin sa kanilayasan. Narinig pa niyang tumawa ang babay. Pero hindi niya na ito pinansin. Galing sa may kayang pamilya si Lira. Sa totoo nga ay ang pamilya niya ang may-ari ng hotel na ito. Isa lamang itong branch ngang ilang hotels nila sa Pilipinas. Ganun sila kayaman. Pero paano nga ba siya napunta sa pagiging housekeeping kung mayaman naman siya? At dahil iyon sa kanyang ama ito ang may pakana ng lahat. Ang dahilan ay siya ang tagapagmana ng kumpanya at kailangan niyang maranasan at alamin ang lahat ng trabaho sa hotel. Hindi naman dapat siya ang mapupunta sa ganoong sitwasyon niya ngayon kung hindi ang kanyang kuya. Pero ang lalaking iyon ay mayroon na ring sariling kumpanya kaya walang ibang pagpipilian kundi siya lang. Hindi siya pumayag noong una dahil mayroon na rin siyang sariling business. May flower shop at coffee shop siyang hinahandle at saka hindi naman niya pangarap na maging tagapagmana ng kanilang kumpanya. Gusto niyang mabuhay ng mapayapa at magpaparty-party hanggang gusto niya. Ngunit nagalit ang ama niya at binalaan siya nito na sisirain nito ang kanyang itinayo. Isang tuso ang kanyang ama pero masama rin ang ugali niya.
Hindi siya pumayag. Yun nga lang tinoto nito ang banta kaya't wala siyang choice kundi sundin ito kahit na ayaw niya. Ngunit ang kondisyon niya, ay huwag. Ipaalam sa mga staff na siya ang tagapakmana. Walang nakakakilala sa kanya bilang anak ng mamagulang niya. Bata pa lamang siya. Gusto niya na makilala bilang siya hindi anak ng kung sinong mayamang tao. Hindi naman din siya nahirapan noong unang araw niya dahil kahit laking may gintong kutsara sa bibig tinuturuan pa rin sila ng kanilang ina sa gawaing bahay. Matapos ang eksena ng iyon sa lobby bumalik sila sa dorm room ng staff. Kailangan niyang tapusin ang pagayos dahil magsisimulan na rin ang chef nila. Ilang minuto na lamang. Kasama nila ang iba na nagayos rin, ngunit habang nasa ganun silang ayos biglang bumukas ang pintuan. Ang kaninang maingay ay natahimik bigla dahil sa bagong dating. Dumapo ang tingin ni Lyra sa manager ng hotel na kakapasok lamang. Seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa mga kasama niya. Napansin niyang napayuko ng bahagya ang nga ito tila takot na takot. Nanginginig pa nga ang boses ning lahat habang binabati ang lalaki. Nanlit tuloy ang kanyang mata. All of you, I want everything to be perfect. Ayokong lalampa-lampa ha. Paulit-ulit ko na itong sinasabi. Kung ayaw niyong mangyari sa inyo ang nangyari kay Monica nung isang araw maktino kayo. O baka gusto rin niyong magaya kay Miko. Nagulat si Lyra dahil bigla na lang itong nagalit. Agad naksalubong ang kanyang kilay. Ano ang nangyari noong isang araw at bakit parang matuta itong mga kasama? Niya malalaba ang ginawa nito para matakot ang lahat. Dumapo ang tingin ng manager sa kanya ngunit hindi siya umiwas ng tingin. Hindi siya rito nakaramdam ng takot o maski kaba sa lalaking nasa harapan. Gusto niya ngang taasan itong kilay pero hindi niya ginawa. Kailangan niya palang umaktong normal. Kumunot lalo ang kanyang nunang makitang lumambot ang mukhang lalaki. Lumaki ang mata na tila gulat at napanganga ang labi. Tila ba, ay, nakakita ng bagay na hindi. Inaasahan sandali kilala ba siya nito? Niloloko lang ba siya nga man niya? Sabi nito na walang nakakakilala sa kanya roon. Nakaramdam ng pakataranta si Lyra pero pinilit niyang panatilihin ang sariling maging kalmado. Baka mission fail ang mangyari kapag mahalata siya. Ngunit ang lahat ng katanungan niya ay nasagot nang biglang lumapit sa kanya ang lalaki. Bakas ang pakamangha sa mukha nito. Hey! Bago ka lang maliwanag ang mukhang tanong nito na ipinagtaka niya. Hindi siya nito kilala. Kung ganun bakit iba ang reaksyon nito? Or is it about her beauty? Again pinilit niya ang sariling ngumiti sa katumango. Opo Lyra po. Sumilay ang ngiti sa labi nito. Inilahat ang kamay. Lord Doris ang manager ng branch na ito. Naging maayos ba ang pagpasok mo rito? Comfortable ka naman. Ba tinanggap niya ang kamay nito kahit nangangati itong suntukin ang lalaki? Opo. Comfortable naman ako. Akmang babawin niya ang kamay nang higpitan nito ang pakakahawak sa kanya. Kunot noong sinulyapan niya ang kamay nito bago tiningnan ang lalaking may kakaibang titik sa kanya at alam na alam niya ang titik na yon. Mabuti ay napunta sa isang katulad mo sa branch namin. Mukhang suswertihin kami lalo. Malanding saat nito. Halos malukot naman ang mukha ni Lyra sa pandidiri pero pinilit niyang ngumiti. Salamat po. Pilit niyang binawi ang kanyang kamay. Mabuti naman binitawan siya nito. Naramdaman niyang nangangati ang balat niya at nainis siya. Ayaw pa naman niyang hinahawakan siya ng mahigpit. Huwag kang mag-alala. Hindi magiging mabigat ang trabaho mo rito. Hindi ka mahihirapan. Nakangising sambit nito. Tumango na lamang siya dahil ayaw na niyang pahabain pa ang usapan. Ayaw niya sa lalaking kaharap na inis siya. Mabuti na lamang, hindi na rin ito nagtagal dun at umalis na dahil baka hindi na niya mapigilan ang sarili.
Pero bago pa ito umalis pinaksabihan pa nito ang mga kasamahan niya na para bang wala lang. Nakita niya kung paanong napahinga nga maluwag ang mga kasama niya. Nakuha mukhang merong gusto sa iyo yung manager natin. Mukhang magiging madali yung trabaho mo. Bulong ang isa sa kasama niya. Sinulya pa naman niya ito at hindi na sumagot dahil nainis pa rin siya. Ano pala yung sinasabi niyang nangyari kay Monica na si Monica natanggal sa trabaho? Si Sir Lord mismo yung nagtanggal. Anong rason dahil lang? Natapunan ng kape ang isa sa customer, hindi naman nagalit yun at ngumiti lang. Pero si Sir Lord ay parang dragon. Naku, nakakatakot yung manager natin. Sinampal pa muna niya si Monica bago tinanggal. Napahinto si Lira sa narinig. Agad na nagsalubong ang kilay niya. Nananakit itong babay kung ganon ay mali ang pagka-promote sa kanya bilang branch manager. Pakarating ni Lira sa mansyon, agad niyang hinahanap ang ama. Akala niya ay nasa kumpanya ito pero nakita niya ito sa opisina nito na nasa loob ng mansyon. Wala siyang pagdadalawang isip na pumasok kahit walang permiso ngang ma. Inangat nito ang tingin sa kanya at napakunot no. What are you doing here? Lira, kagagaling mo lang sa trabaho, di ba dapat nagpapahinga ka? I'm here to ask you something, Dad. Napabuntong hininga ito sa kasumandal sa swivel chair. Kung tungkol ito sa gusto mong umalis sa hotel, I know ang sagot ko. You know the reason why. It's not about that. Hindi ako alis sa hotel, Dad. Napapagumayos ang ama at lumitang mata na tila ba hindi naniniwala sa kanya. Really, anong nagpapabago sa isipan mo? I don't need to tell you that. I want to ask you about the hotel's reputation, the exact branch that I'm working. Tumas ang gilid ng labi ng ama. You didn't listen to what I've said. Did you? Hindi nakasagot si Lira dahil totoo ang sinabi ng ama. Hindi nga siya nakinig sa mga sinabi nito nun dahil wala siyang interes. Ngayon meron na. Why do you want it? Hindi ba ito naman yung gusto mo? Alam ko kung ano ang nangyayari sa Loop M Hotel kahit may CCTV naman. I want to know the reputation about the hotel. Susolusyonan ko ang problema na hindi niya magawa-gawa. Tumaas ang gilid ng labi ng kanyang ama. You're acting like you want to take the company already. 2 days but you already changed. Hindi na sinagot pa ang ama. Ayaw niyang makipagsagutan pa rito. Medyo nainis lang siya dahil mukhang masayang-masaya ito sa nangyayari. Hindi niya pa rin gustong maging tagapakmana ng kumpanya at wala siyang balak na tanggapin iyon. Talagang gusto lang niyang malaman ang bagay-bagay sa hotel. Sincere naman ang mag-ayos sa mga nangyayari. Sinabi ngang kanyang ama na ibibigay nito sa kanya kinabukasan dahil kukunin nito iyon sa opisina na nasa company's building. Naiwan daw kasi nito iyon doon. Agad din naman niyang binigay iyon kinabukasan pagkauwi niya galing sa trabaho. Habang binabasa ni Lira ang maimpormasyong naroon, kumunot ang kanyang kilay nang wala siyang makitang kahit isang reklamo ng customer roon. At bakit wala? Alam niyang meron imposibleng wala. Edabot naman sa CCTV wala rong nakikitang mali. Maski nga pangapahiyan ng Lord. Nayon sa mga empleyado ay wala na mas lalo niyang ipinagtaka. Maya-maya pa ay humigpit ang pagkakahawak niya sa mga papeles. Mukhang dinedelete, gawa lang hiyangyo ng footage at sigurado siyang sinisigurado ni Lord na hindi makakabot sa matatas ang rekdamo dahil sa ito ga ang manager at siya ang may kontrol ga lahat sa loob ga hotel. Mukhang ito ang may paka ng lahat. Sa gabing iyon gumawa siyang plano kung paanong ibubuking ang napakawalang hiyang lalaking iyon. Kailangan niya ng proof. Hindi niya pwedeng tanggalin ang lalaki ng walang maayos na ebidensya dahil mapapagalitan siya ng at hindi rin siya papayag na agad-agad itong matanggal. Deserve nitong pagsisihan lahat ng pinagagagawa. Nagbibiro ka ba? Hindi makapaniwalang tanong ng isa sa kaibigan ni Lira na si Sunny. Mas lalo siyang napasimangot at umiling. I wish it was pero hindi. Hindi ako nagjujuk. Nasa coffee shop si Lira kasama ang kaibigan niyang si Sunny at Stephanie. Bigla kasing nag-aya ang ito at sakto rin na gusto niyang magran sa nangyayari sa kanya. Mabuti na lamang at rest day niya.
Sinabi niya ang nga nangyari sa kanya sa isang linggo. Hindi pa kasi niya nasabi sa mga kaibigan niya na nagtatrabaho siya sa isang hotel. Nawalan kasi siya nga oras lalo na at pagod din siya pakauwi ng mansyon. Ngayon lamang siya nagkaroon ng pagkakataon. Pero imbes na kaawaan, siyang makaibigan niya. Mukhang natutuwa pa ang nga ito sa mga nangyayari sa kanya. Humagal pa ng tawa si Stephanie tila tuwang-tuwa sa nangyayari sa kanya. Mukhang mapapasabak ka sa isang bagay na hindi mo ginusto It's so funny. Sinamaan niya ng tingin ang kaibigan. It's not funny, Step. I was forced. Hindi ko gusto to. Nagrereklamo siya dahil nasa stress siya sa mga tao ron sa hotel. Ayaw na ayaw niya nga atensyon pero palagi siyang binibigyan nga atensyon. Lira, you're the hair kaya kailangan mo talagang sundan iyon. I never like that. Sabi mo, tinanggap mo right so wala kang kawala sa daddy mo. Wala na akong magagawa. Even kuya agreed to him. Maski si mommy. Hi, wala na akong kakampi. Sobrang sama talaga ng loop niya. Gusto niyang pagmumurahin lahat ng nakikita niya pero pilit pa rin niyang pinapakama ang sarili. Hindi talaga siya makapaniwalang pinagtutulungan siya ng mamulang at kanyang kapatid na para bang siya ang kalaban. Hindi naman siguro masama yon. Baka meron ka pang matututunan along the way. Saat ni Sunny, kaya't mas lalo siyang napasimangot. Well, may point naman si Sunny. Pero masama pa rin talaga ang loop niya. Kahit isang linggo na siyang namamasukan sa hotel ni, halos hindi na nga niya mapuntahan ang coffee at flower shop niya. Mabuti na lamang talaga mapakakatiwalaan. Ang manager na kinuha niya, hindi katulad ng manager sa hotel. Nga, mukhang masaya naman Hindi alam ng mga employees na ikaw yung anak ng may-ari tapos magugulat sila sa revelation. Talaga, namang parang series yung napapanood ko Parang series yung talambuhay mo. Masayang saat ni Stephanie saka pumalakpak. Mas lalo, tuloy sumama ang kanyang loop. Pati ba naman kayo? Kung ayaw mo na pwede namang pumunta kang ang ibang bansa di balik takas. Hinampas ito ni Sunny. Huwag mo nga siyang bigyan ng ideya. Steph ang bad influence mo, ikaw Napailing na lamang? Silira dahil nagsimula ng makbangayan ang dalawa. Tumingin na lamang siya sa labas sa kahumigop ng kape. Wow! You look nothing like yourself! Mabagal na komento ng kuya ni Lira nang magtagpo sila sa labas ng mansion. Papasok na siya sa trabaho. Sinamaan niya ito ng tingin at irapan. Good morning to you to kuya. Nilakpasan niya ito at hindi na pinansin ang pagtawag nito. Umagang-umaga nairita siya rito. Nairita na nga siya sa kanyang suot dadagdag pa ang kuya niya. Nakasuot lamang siyang uniform bilang empleyado ng hotel at hindi yun siya. Sobrang manang at hindi nakakaganda. Halos umiyak na nga siya nung makita niya ito kagabi. Parang gusto na lamang niyang tumakas sa ibang bansa. Pero napahinto siya nang may maalala. Agad niyang nilingon ang kanyang kapatid. Nakita niya itong naglalakad papalapit sa pintuan ng mansyon. Kuya napahinto ang kapatid sa tawag niya at lumingon. Naglakad siya muli papalapit rito. What is it? Napakagat siya sa labi at nagdadalawang isip kung sasabihin na ba o hindi. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na hihingi siya ng tulong sa kuya niya. Lumaki siya nga katulong at butler lang niya ang hinihingan niya ng tulong. May pabor lang ako. Nakita niyang bahagya itong nagulat, pero maya-maya ay tumasa ang gilid na labi. Wow, this is the first time. Don't tease me. Importante to Ano naman yun agad niyang sinabi ang tungkol sa nangyayari sa hotel? Hindi ito nagulat ngunit nakakunot ang nu. Hindi ito nagsalita at nakinig lamang sa kanya. Sinabi niya ang gagawin niyang plano para maisayos ang lahat. Hindi siya mapakali. Mukhang tama talaga si Dad. Ikaw nga ang karapat-dapat na maging tagapagmana. Nagiging concern ka na sa company. Natatawang saat nito. Oh, shut up! Gusto ni Daddy na ayusin ko yung hotel na yon. Then I'll give it to him. Ganun lang yun. Hindi na rin niya hahayaan pa na may maagrabyadong tao.
Dahil lamang sa maling pagpili nila sa posisyong, dapat na nagbibigay ng inspirasyon sa lahat ng staff. Kung noong manakaraang araw ayaw niyang pumasok, ngayon ayaw niyang malate. Ayaw pa rin niyang umabsen. Kahit sobrang sakit ng kaniyang katawan, kailangan niyang bantayan ang bawat galaw ni Lord. Dumaan ang nga araw at linggo at patuloy niyang minamanmanan ang bawat kilos ng manager ng hotel. Marami siyang napapansin, lalo na palagi nitong pinapagalitan ang nga empleyado maliban sa kanya. Lalo na si Miko na wala namang ibang kinawag kundi ang maktrabaho na tahimik. Halos wala na nga itong pinapansin na ibang empleyado. Napansin niya na mukhang nainggit talaga si Lord sa angking kagwapuhan ng lalaki. Sino ba naman ang hindi mainggit? Di ba halos matulala na nga siya sa tuwing magtama ang kanilang tingin? Yun nga lang, umiwas si Miko agad na parabang may dala siyang nakakahawang sakit. Sam nga nagdang araw din na yun nasanay na si Lira sa pagtatrabaho sa hotel. Sa totungan niya, narealis niya na hindi naman pala ganun kahirap, hindi katulad noong una niyang ginawa. Narealis rin niya na tama ang ginawa ngang ama na pagtrabahuin siya ng ganun. Ang dami pala niyang talaga na pwedeng matutunan na hindi alam gawin. Nui, wala siyang pakialam sa mga taong nasa mababa sa kanyang ga mahihirap. Pero ngayon na-appreciate niya ang gaito. Nagtatrabaho ang lahat para mabuhay at mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Nagsisisi siya sa lahat ng ginawa niya nun sa mga kaklase niyang mas mababa sa kanya. Medyo bully kasi siya nun nung college pa lamang siya. Typical brat. Ngunit sa ilang araw rin na yon, ay inis na inis siya araw-araw. Palagi siyang nilalandi ni Lord at binibigyan ng bulaklak kahit na iniwasan niya ito at sinasabing hindi siya interesado. Matigas pa rin talaga ang ulong lalaki. Gusto niyang iuntok ang ulo sa pader para maintindihan ang pinagsasabi niya. Kaya hinayaan na lamang niya ito at hindi na pinagsasayang ng panahon. May mga araw na may tinatanggal si Lord ng mga empleyado dahil lang sa kaunting pagkakamali. Gusto niya itong suntukin at tanggalin sa trabaho, pero pinigilan niya ang sarili. Pikit mata niyang dinadaan na lamang ang lahat dahil hindi pa oras para sa kanyang plano. Hinapahinto si Miko sa pagmamap sa lobi nang marinig ang boses ni Lira. Malaki ang ngiti niyang sinalubong ang lalaki habang ang dalawang braso ay nasa likuran. Ewan ba niya? Pero simula nung makita niya ito, sinusubukan niyang lapitan ito ng palihim. Pero mukhang ayaw talaga nito. So ngayon talagang kukulitin niya na. Bumakas ang gulat sa mukha ni Miko nang makita siya, kaya mas lalong lumawak ang kanyang ngiti. Tumayo ito ng tuwid at nagtatakang nakatingin sa kanya. Ano ang kailangan mo, napakagat ng labi si Lira nang mautal ang lalaki? She finds it cute. Kahit hindi niya man aminin sarili, pero nakakagusto siya sa lalaking nasa harapan. Wala naman yung problema sa kanya. Wala lang. Gusto lang kitang makausap. Muling bumakas sa mukha ni Miko ang gulat. Nakita pa niya itong napalunok. Bakit naman nasa trabaho ako? I like you. Bigla nitong nabitawan ang mop dahilan para gumawa ngang tunok ng tumama sa sahig. Bilok na bilok ang mata nito na tila hindi inaasahan ang kanyang sinabi. Tila natuwad. Ito sa kinatatayuan. Sa pamilya niya. Siya ang pinaka-straightforward. Sinasabi agad ni Lira kung ano ang gusto niyang sabihin, hindi na siya nagpapatumpik-tumpik pa. Hindi rin kasi siya marunong magtago ngang nararamdaman kapag may nararamdaman siyang atraksyon sa isang tao. Ngunit ang ipinagtataka lang niya, kakaiba ang nararamdaman niya para sa lalaki. Mas malalim at hindi niya alam kung bakit. Noon ay may naging boyfriend naman siya. At kafling pero hindi masadong seryoso at hindi rin naman tumatagal. May nararamdaman siyang atraksyon pero alam niyang hindi yun mas malalim. Ano ang sinasabi mo? Ang sabi ko, gusto kita. Napakurap-kurap ang lalaki. Mukhang nagulat muli. Pero bakit ano ang dahilan hindi tayo nag-usap at hindi tayo naging malapit? Bakit mo tinatanong hindi tayo nag-usap dahil iniwasan mo ako?
Nilalapitan kita pero mukhang may allergy kayata sa akin. Agad na umiling ang lalaki, saka umiwas ng tingin. Ayoko lang na mapalapit sa isa sa inyo. Why? Hindi siya sumagot at marahang pinulot ang mop. Nang makatayo tiningnan siya nito. Naging seryoso na ang mukha ni Miko na bahagya niyang ikinagulat. Nagtataka siya kung bakit biglang nagbago ang ekspresyon nito. Gusto ko na, Sir Luer. Ayokong mas magalit pa sa akin yun kapag nakita niyang lumalapit ka sa akin. Sigurado ako mapapahirapan niya pa akong lalo at baka pati ikaw madamay pa. Ano sa susunod huwag kang lumapit sa akin? Ayokong madamay kayo sa galit ngang lalaking yun sa akin. Tumalikot na si Miko sa kanya habang siya ay gulat sa sinabi nito. Halos hindi na nga siya nakapagsalita pa, pero noong natauhan siya at nakalayo ng lalaki sa kanya sinubukan pa niya. Itong tawagin pero hindi na. Ito huminto pa. Medyo natigilan lamang ito at tuluyan na siyang iniwan dun. Feeling niya ay ni-reject siya o talagang ni-reject siya. Umamin siya at ganun ang response ng lalaki sa kanya. Pero imbes na masaktan sumilay ang gisi sa labi niya. Naguguluhan na siya sa sarili dahil hindi naman siya ganun. Kapag na-reject siya sumasama ang kaloban niya at nagagalit siya. Pero ngayon nakaramdam siya ng thrill. Sa mga sumunod na araw hindi niya sinunod ang sinabi ni Miko. Lumalapit pa rin siya rito. Kahit na palagi siya nitong itinatabo siyempre, nagingat din siya na hindi sila makita ni Lord. Sinisigurado rin niya na nabubura ang footage. Sinisigurado rin niya na wala si Lord sa tawing nilalapitan niya ang lalaki. Napansin ni Stacy ang agalaw niya kaya inamin din niya rito na gusto niya ang lalaki. Tumawa ito at sinabing kahit maganda siya ay ang hirap suyuin ang lalaki. Pero mas lalo lamang siyang nakaramdam ng thrill. Gusto niya lalong kulitin si Miko. Himiko! Nakangiting bati ni Lira nang makasalubong silang dalawa ni Miko sa koridor ng 8th floor. Kakatapos lang niyang i-check ang makwartong hindi occupied kung malinis na ba at mukhang sinuswerte nga. Naman siya dahil mukhang kakatapos rin nitong makmop sa floor na yon. Napahinto ang lalaki at gulat na napatingin sa kanya. Agad din naman itong umiwas ng tingin sa katumihim at nagpatuloy sa paglalakad. Pero napansin niyang namula ang pisngi at tanga nito. Hindi niya mapigilang mapangisi at sundan ang lalaki. Tapos ka, nasa paglilinis. Ilang linggo na ang nakakaraan simula nung kinukulit niya ito at mukhang umapekto na ang kanyang charm. Alam niyang hindi rin siya nito matitiis katagalan. Tapos na. Kung ganun wala kang ang gagawin. Wala na. Napakagat ng labi si Lira sa kabinuksan ang isang silit malapit sa kanya. Kung ganun halika. Hinawakan niya ito sa braso kaya gulat itong napatingin sa kanya. Anong hindi na niya? Natapos ang sasabihin at hinila niya ito papasok sa silit. Wala siyang pakialam kung maiwan ito ang map sa labas. Nang makapasok sinandal niya ang lalaki sa pintuan. Agad niyang nilagay ang dalawang kamay sa makabilang gilid nito para eye corner. At dahil mas matangkat ito sa kanya nakaangat ang tingin nito sa kanya. Natuot sa kinatatayuan si Miko at halos lumuwang ang nakatingin sa kanya. Mabilis ang pahinga nito kaya alam niyang sobrang lakas ng epekto niya rito. Mas lalo siyang ngumisi at nilapit ang tingin sa kanya. Gulat ka! Natauhan ang lalaki. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako dinala rito? Sabi mo tapos kang maglinis? Kaya sa akin muna yung oras mo. Ano hindi to pwede, Lira? Baka mapagalitan tayo. Kaya bitawan mo ako. Lumabas na tayo rito. Sa wakas sinabi mo na rin ang pangalan ko. Alam ko hindi mo ako kilala. And don't worry, no one will know that we are here. Hindi tayo mahuhuli. Pumikit ito nga Mariina para bang may pinipigilan. Lira pakiusap. Huwag ganito. Tihilan mo ako. Sabihin mo sa akin na hindi ka nautaw. At bakit naman kita titigilan at gusto kita? Iminulat nito ang tingin. Kahit na gusto mo ako ay hindi ibig sabihin na pwedeng gawin natin to.
Hindi kita gusto medyo kumirot ang puso ni Lira sa narinig pero pinapanatili niya ang ngisi. Alam naman niyang hindi siya nito gusto pero hindi ibig sabihin yon na hindi na siya magugustuhan ng lalaki kahit kailan. Kaya nga niya ginagawa ang mga bagay na ito. Nakakalokong dinilaan ang labi dahilan para bumaba ang tingin nito. Run! May bumukas na pamilyar na emosyon sa mata ng lalaki ngunit agad din itong nawala nung iniwas nito ang tingin sa kanya. Talaga bang? Hindi mo? Ako gusto Miko. Then why can't you meet my eyes? Look at me and tell straight that you don't like me. Nakita ni Lira kung paano ito napaluno bago marahang sinalubong ang kanyang tingin. Kita niya ang bakas ng pag-aalinlangan at takot sa mata ng lalaki. Lalo na nung marahan siyang tumingkayat para ilapit ang mukha niya rito. Hanggang sa ilang dangkal na lang ang layo sa kanilang mukha. Rinig na rinig niya ang mabilis nitong paghinga. Sabihin mo sa akin nung giretso na hindi mo ako gusto, Miko. I dare you. Natahimik ito habang nakatitik pa rin sa kanya. Hindi kita gusto. Napatigil ito ngang muling bumaba ang tingin nito sa kanyang labi. Kinagat kasi ito ni Lira nang hindi sinasadya. Lumalakas kasi ang puso niya lalo na sobrang lapit nilang dalawa. Why are you staring at my lips? Ano, naakit ka na sa akin? You want to kiss me? Then kiss me. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang bigla siyang sunggaban ni Miko ng halik sa labi. Natuot siya at nanlaki ang mata sa gulat. Hindi niya yon inaasahan at dahil nga sa gulat, halos mawalan siya ng balansa agad na nasalo ni Miko ang bewang niya at hinila siya papalapit. Naglapat ang dibdib niya sa dibdib lalaki. Napahawa siya sa balikan nito sa impact. Ramdam ni Lira ang lakas ng tibok ng puso niya. Para siyang sasabok lalo na nung magsimulang igalaw ni Miko ang labi nito. Marahan niyang ipinikit ang mata para sabayan ang halik nito. Parang may kung anong kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan at nalulunod na siya sa halik na pinagsaluhan nila. Kumunot ang nuni Lira nang maramdaman na parang hindi ito marunong humalik. Para itong nakmamadali at naguguluhan sa bawat galaw. Marahan niyang hiniwalay ang labi niya at manghang hahahabulin pa nito yon nang pigilan niya ito sa balikat. Mapungay ang mata nitong sinalubong ang tingin sa kanya. Is this your first time kissing? Napakurap-kurap ang lalaki at agad na namulang pisgi. Kumpirmado first kiss nga nito iyon. Hindi niya mapigilang magulat dahil sobrang guwapo ang lalaking kaharap. Imposibleng wala itong nahalikan sa buong buhay nito. Masama ba yun tila nahihiya niyang tanong? Natawa siya sa kakutaan nito. Hinawakan niya ang pisngi nito. Sa kamarahang hinimas. Hindi. Angkut nga Talaga Now follow my lead. Huwag kang magmadali. Akmang magsasalita ito nang hinalikan na niya ito muli. Sa pagkakataong ito siya na ang nangunguna sa bawat halik. Pilit namang sinasabayan iyon ng lalaki. Nuwanguna mahinahon pa ang kanilang halikan. Pero habang tumatagal nagiging malalim at mapusok iyon, hindi may wasang mapadaing silira ng maramdaman na lumilikot na ang kamay ng lalaki sa kanyang katawan habang siya mas lalong. Hinila ang batok nito para mas lumalim ang kaniyang halik. Napahinga siya nang bumaba ang halik ni Miko papunta sa halik niya. Kinagat niya ang pang-ibabang labi noong sinipsip nito iyon. Dahan-dahan Miko sure, napadaing siyang maramdaman niyang sinakop ng lalaki ang isa niyang dibdib. Kahit nakadamit siya ay ramdam pa rin niya ang ginit niya palat nito. Napatigil si Miko sa pagkalikat na tot sa pewesto. Kumunot ang no ni Lira at tinignan ang lalaki na puno ne pagtataka. Miko, why did you stop? Tinanggal ngang lalaki ang pakakahawak sa kanyang dibdib sa kanilayo ang mukha sa kanyang lig. Nagulat siya nang itulak siya nito ng marahan kaya't napatras siya palayo. Umatras ito kahit wala na itong maatrasan pa na parabang mayroon siya nakakahawang sakit. Lira, hindi ito tama. Hindi naman. Hindi dapat natin to ginagawa. Ano, why not? Wayaman siyang tingin ng lalaki. Huwag mong gagawin to ulit, Lira. Hindi to pwede. Tumalikot na ito sa kanya at saka binuksan ang pintuan. Iniwan siya nitong Run na hindi makapaniwala.
Pero maya-maya pa hindi niya mapigilang matawa sa kahinawakan ang labi. Hindi siya makapaniwalang muntik na siyang mahigop ng buo. Wala naman talaga sa plano niyang halikan ang lalaki. Sa katunayan nga, inaasar lamang niya ito lalo pa at natutuwa siya sa ekspresyon na pinapakitang lalaki. Ngumisi siya. Hindi pala siya nito gusto. Bakit siya nito hinalikan ang lalaki pa mismo ang unang humalik sa kanya? Humanda ka sa akin, baby. Hindi kita titigilan ngayon pang natikman ko na ang labi mo. Magpahabol ka lang magiging sa akin ka rin. Isang malakas na sigaw ang narinig ni Lira mula sa lobby. Boses iyon ni Lord. Hindi niya na sana yun papansinin nang marinig niya ang pangalan ni Miko. Halos lipa rin niya na ang staff room papunta ron at doon niya natakpong sinuntok ni Lord ng malakas si Miko. Sumalampak siya sa sahi sa sobrang lakas ng impact. Napatakip si Lira sa bibig dahil sa sobrang gulat. Malakas? Nanak mo si Lord? Sana pala hindi na ako pumayag na pinasok ka rito. Agad na tumakbo si Lira papalapit sa kapumagitna na sa dalawa lalo na atakmang susuntukin na naman niya ang lalaki na gusto niya. Tama na napalingon sa kanya si Lord. Huwag kang sumali rito kung ayaw mong madamay Lira. Umiling siya at nagmatigas. Huwag mo siyang saktan, she had enough. Hindi niya nakaya pang makitang masaktan si Miko. Galit na siya sa lalaking nasa harapan niya ngayon. Hindi ako alis Lira. Umalis ka na Lira. No. Bumakas ang gulat sa mukha ni Lord. Pero maya-maya pa natawa siyang paga. Tila may nakakatawa. Sumama ang tingin nito sa kanya. Ngayon naintindihan ko na kung bakit mo ginagawa ito Lira. You like him, don't you, Hindi? Jen rumagot at nanatili ang masamang tingin sa kanya ang lalaki. Kaya palagi mo akong nire-reject dahil sa huwag mo siyang tinatawag ng ganyan, sir. Tangina, I should have known. Kaya pala ayaw mo sa akin dahil sa gagong yan? Dinuro pa nito si Miko agad na nagsalubong ang kilay nila. Sir, walang kinalaman si Miko kung bakit ayaw kitang sagutin. Wala akong interest sa inyo. Mas, lalong sumama ang mukhang lalaki. Dapat pala tinanggal na kitang gago ka? Lahat na lang inaagaw mo sa akin. Pati attention ng lahat. Now, Lira, don't come near this son of a... Kung ayaw mong madamay sa gagawin ko sa kanya. Imbes na matakot na natiling nakatayo ron si Lira. Matalimang tingin sa lalaki. Akala siguro nito natatakot siya. Ganyan ba ang tamang ugali ngang isang manager ngang isang 5-star hotel, sir? Akala mo mataas ka na sa posisyon mo para gawin ang lahat ng ito, hindi ako natatakot. Natawa ngang ang lalaki at mas lalong tumalim ang tingin sa kanya. Is that what you want? Fine, you will regret your decision. Tinalikuran sila ngang lalaki at naglakad paalis. Masama pa rin ang tingin niya sa lalaki. Kung hindi lang niya narinig ang daing ni Miko, hindi siya iwas ng tingin. Gusto niya itong patayin. Mabilis niyang dinaluhan si Miko at tinulungang tumayo. Nakatitik lang ito sa kanya hanggang sa makatayo. Ayos ka lang anong masakit, hindi mo na sana ginawa yun. Hindi ka na dapat nakialam pa. Tingnan mo yung nangyari. Pati ikaw nadamay pa sa galit niya sa akin Bakit ko naman hahayaan na gawin niya yun sa'yo, hindi pwedeng tumayo lang ako. Sinabi kong huwag kang makialam. Bakit ba ang tigas ng ulo mo, ayaw kong may madamay pero nandito ka? Sana pala hindi na lang kita kinausap. Nakanganga si Lira habang nakasunot ang tingin kay Miko na naglakat na paalis. Kumunot din ang kanyang no dahil wala naman siyang ginawang masama. Sana man lang nagpasalamat ito. Pagkatapos ngang exam nang, yun agad na lumapit si Stacy sa kanya na punong ng takot ang mukha. Nag-alala ito dahil baka ano pa ang gawin ng manager nila sa kanya. Pero hindi siya takot kahit kailan, hindi siya matatakot. Tinutungan ni Lord ang sinasabi nito sa kanya. Pinahirapan siyang lalaki kasama si Miko, halos maya na nga siya sa sobrang daming pinapagawa. Kahit hindi naman sa kanya ang trabaho, palagi na rin siyang napapagalitan kahit kaunting mali lang ang nagawa. Mas lalo lamang siyang nagalit at gusto ng ibuking ang lalaki. At sa pagkakataong iyon alam niya na ang gagawin. Dumating ang araw ng engrandang event sa hotel dahil anniversary noon. Maraming bisita at pupunta ang pamilya ni Lira.
At syempre sa pagkakataong iyon hindi na siya magtatrabaho ron, lahat ng pagtitiis niya doon na magtatapos. Maraming tao sa hotel at nasa lupa sa kotse si Lira. Nakasuot siyang longgon at ayos ipapakilala na siya bilang tagapagmana ng kumpanya. At kapag natapos yon tatanggalin niya si Lord bilang manager, sisiguraduhin niya na wala na itong malilipatan pa na ibang kumpanya. Hindi naman siya naktagal sa paghihintay ron dahil sinabi ng kanyang butler na nagsisimula na ang party. Bumaba na siyang kotse at inalalayan siyang maglakad papasok sa hotel. Pumunta siya sa mismong venue na nasa loop. Nang makarating siya sa may pintuan, rinig niya ang boses ng kanyang ama sa loop. At nung tinawag ang kanyang pangalan bilang tagapagmana, dahan-dahang bumukas ang pintuan. Lahat ay napalingon sa kanyang direksyon. Tumaas ang gilid ng kanyang labi nang makita ang mga pamilyar na muhangang mga empleyado sa hotel na ito. Lalo na si Miko Stacy at ang walang hiyang si Lord. Nagsimula siyang maglakad papasok habang nakataas no. Kita niya ang gulat sa mga taong kilala niya sa hotel. Sino ba? Naman kasi ang mag-aakala na siya pala ang nag-iisang babaeng anak ng may-ari at tagapagmana pa. Nang tuluyan siyang makaakyat sa entablado, nang nakangisi niyang hinarap ang lahat. Tiningnan niya ang lahat. Kita niya na parang tinakasan ngang napakalamig na tubig si Lord. Nagbigay siyang kaunting mensahe sa lahat. Starting tomorrow babaguhin ko na ang dapat baguhin for the betterment of this company. Napuno ngang palakpakan ang venue habang nakatingin sa kanya. Si Lord naman ay dahan-dahang napaatras at mukhang natakot. Yep, that's right. Dapat lang itong matakot sa kanya. Sa buong selebrasyon na yon halos hindi na makawala si Lira sa mga taong gustong siyang kausapin. Pero alam niyang ginagawa lang naman ito yon dahil anak siyang ama. Hinahanap niya si Miko pero bigla itong nawala. Hindi niya ito nakita buong gabi maski si Lord bigla ring nawala kaya wala siyang nagawa kundi kausapin na lamang si Stacy. Kinabukasan nga bumalik si Lira sa hotel at agad na ginawa ang dapat niyang gagawin. Tinanggal niya si Lord sa pagiging manager. Nagmakawa ito sa kanya pero hindi niya ito pinakinggan. Sa ginawa nito sa kanya at sa mga empleyado ay hindi katanggap-tanggap may bago siyang prinomote bilang manager na. Sa kanyang tingin ay kayang gawin ang trabahong tama. Sobrang natuwa nga sila, Stacy sa ginawa niya maliban sa isa. Ngayon, naglalakad si Lira papalapit kay Miko na nagmumop sa koridor ng restroom. Nakatalikot ito sa kanya. Hindi ito nagpakita sa kaniya kanina. Kahit pa tinawag niya ang lahat. Mukhang ayaw siya nitong makita. Miko, nakita niyang natigilan ang lalaki sa ginagawa. Ngunit agad din naman itong nagpatuloy na tila walang narinig. Kinagad na lamang niya ang labi. Miko, I'm sorry. Muling natigilan ang lalaki, pansin niya ang pagbilis taas baba ang balikat nito. Maya-maya pa humarap ito sa kanya. Malamig ang ekspresyon nito kaya alam niyang galit ang lalaki sa kanya. Bakit ka nagsosorry? I'm sorry kung hindi ko sinabi sa'yo na ako ang tagapagmana. I just wanted to keep it a secret. Pinadala kasi ako ni Daddy rito para makmanman sa mga nangyayari. Tapos bakit ka nagpapaliwanag? Ano mo ba ako empleyado mo lang ako rito? Isa akong janitor. Miko, I said I like you. Mahirap lang ako, Miss Lira. Wala akong may bibigay na mamahaling bagay sa iyo. Hindi kita mabibigyan ng marangyang buhay. Kaya tigilan mo na yung nararamdaman mo para sa akin. Wala yang patutunguhan. Akmang tatalikuran siya nito nang pigilan niya ito sa braso. Muli itong napatingin sa kanya, kaya agad siyang umiling. Miko, wala akong pakialam kung mahirap ka lang at wala kang may bigay sa akin. I don't need anything else. Ikaw lang. At kung iniisip mong hindi ka matatanggap ng pamilya ko, they know about you. Sinabi ko na sa kanila na gusto kita. Bumakas ang gulat sa mukha ng lalaki, tila hindi nito inaasahan ang sinabi niya.
Alam nila bakit mo sinabi. Because I don't want you to think na I will keep you a secret even though we're not officially. Noong hinalikan mo ako, may dahilan na ako para magpatuloy sa nararamdaman kong ito. I know you like me. Napanganga si Miko, tila hindi alam ang sasabihin. Lira, baka ay judge kang ga tao dahil sa akin? Dahil nakagusto ka sa isang katulad ko? Hindi ka pwedeng makagusto sa nasa lupa lang. Langit ka at hindi na niya pinatapos ang sasabihin ng lalaki. Sinunggaban niya itong ang halik. Ayaw na niyang marinig pa ang ibang sasabihin nito. Puro yon paninira sa sarili at ayaw niya nang marinig pa. Natuot Miko at hindi makagalaw. Agad din namang humiwalay si Lira sa halik. Napakagat siya sa labi habang ito nakasunot lang ang tingin sa kanya. Say, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba, Miko. As long as you like me and my family approve, I don't care. I want you. Nagulat si Lira nang hapitin ni Miko ang kanyang bewang at sinunggaban siya ng halik. Napangiti siya agad at tumugon. Simula sa araw na yun, naging sila ni Miko. Alam ni Lira na hindi naman talaga siya matitiis ng lalaki. Naging maganda at mabilis ang daloy ng buhay ni Lira. Habang inaatupak niya ang kanyang sariling business nakpatuloy sa pagtatrabaho si Miko, ayaw kasi nitong umalis roon kaya ang ginawa niya. Ginawa niya itong tagalinis at tagayos ng room kasama maging janitor. Mabuti nga ay pumayag ito. Ngunit may napapansin si Lira sa mga magulang. Tila aligaga at parang may problema. Nalaman niyang may kalaban daw na nagtatangkang pabagsakin sila. Pero alam niyang hindi rin sila mapapabagsak. Hanggang isang araw naglalakad siya pabalik sa parking lot ng hotel na pinagtrabahuan niya noon. May humintong isang itim na van. Hindi niya sana yun papansinin nang biglang may nagsilabasang nalalaking nakaitim. May tumakip sa kanyang ilong ang panyo kaya nawalan siya ng malay. Dahan-dahang iminulat ni Lira ang kanyang mata. Napadaing siya nga makaramdam ng sakit sa kanyang batok sa likod. Nakaramdam siya ang kaunting hilo. Kumunot ang nuniya ang may libot ang tingin sa paligid. Nasa loob siya ang isang lumang silit. Kinuha niya, abandonado yon. Pero bakit nga ba siya naroon? Agad niyang naalala ang biglang pagkawala niya ng malay. May bagay na gumampa sa batok niya. Sinubukan niyang gumalaw ngunit narealize niya na nakaupo pala siya sa upuan at nakatali ang kamay niya sa likod. Pati na rin ang paan niya at katawan nakatali rin. Agad na narealize ni Lira ang nangyayari, kinidnap siya na kung sinong walang hiya. Sino naman ang walang hiyang kumidnap sa akin lumabas? Kakung nasaan ka man malakas niyang sigaw kahit wala namang tao sa loop. Hindi nagtagal. Bumukas ang pinto. Sumilip doon ang isang lalaking sa tingin niya ay tauhan ng nagutos. Hindi na ito nagulat nang makita siyang gising. What are you staring at? Sinong nagutos sa'yo? Sa halip na sumagot muling sinarang ng lalaki ang pintuan, nainis na pinipilit ang sariling makawala sa lubid kahit impossible. Sobrang higpit ng pagkakatali nito at nararamdaman niyang humahapdi na ang kanyang balat. Malakas na lamang siyang napamura. Muli siyang napalingon sa pintuan nang bumukas ito. Pumasok ang lalaki kanina ngunit may kasunod na itong kilalang kilala niya. Medyo nagulat siya pero inaasahan niya na ito. Huwag mo nang pilitin ang sarili mong makawala, Lira. Hindi ka makakawala. Nakangising saat nito habang nakatingin sa kanya. Agad na tumalim ang tingin niya sa babae at mas lalong nakpumilit na kumawala. Napakawalang hiya mo, Sunny. You are a traitor. Tumawa ito saka naglakat palapit sa kanya. Oh no, I was never your ally. Kailanman hindi mo ako naging kaibigan? All of it was a lie. Demi, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, ito ang ibabalik mo sa akin. Hindi ko naman inaasahan na ganyan ka kauto-uto eh. Akala ko matalino ka, but you're just like your mother. Ang dali-dali ninyong mapaniwala. Mas lalong tumalim ang kanyang tingin. Bakit mo ba ginagawa? Tusaniwala kaming ginawa sa'yo? Akala niyo lang wala.
But your family crushed our empire. Hindi na naawa. Your family took everything from us. Napahinto si Lyra. Inisip niya kung ano ang ibig sabihin nito ngunit agad din niyang naunawaan. Naalala niyang may sinira ang magulang niyang isang business dahil lang sinubukan ng maito na nakawan ang mayroon sila. Humantong na may sinakta ng ibang tao. So, you were in that family who didn't take everything from your family. Your family tried to take us down through dirty work. Muntik niyo nang mapatay yung mommy ko. And based on your actions right now, sa tingin ko tama ang ginawa nila daddy na sirain kayo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. Tumabingi ang ulo niya at para siyang nabingi saglit. Sobrang hapdinunan ngunit hindi siya dumaing o bigyan ng satisfaction ang babaeng kaharap. You all are brutal. Hindi namin deserve lahat ng ginawa niyo. Hindi dapat kayo ang nakaangat ngayon kung hindi kami. Kung kailangan kong pagpapatayin kayong lahat gagawin ko. Unahin na kita. If you think you will succeed, think again. Hinding-hindi kami matataasan ng isang katulad mo. You are pathetic. You deserve what happened. Mas lalong bumakas ang galit sa mukha ni Sunny. Tila sasabog na. Natutuwa siya sa reaksyon nito dahil imbes na siya yung dapat magalit naging baliktad. Hinding-hindi niya hahayaang siya lamang ang mainis. Hindi siya natatakot sa babae kailanman. Hindi siya rito matatakot. Isang malakas na sampal muli ang natanggap niya ngunit hindi niya tiniis. Kinuha ni Sunny ang baril sa isang tauhan nito saka itinutok sa kanya. Agad na lumundak ang puso niya sa kaba pero hindi niya ito pinakita. Nakakaloko lamang niya itong tiningnan. I will kill you first then your whole family at magiging sa akin na ang lahat. You wish. Natawang parang baliw si Sunny. Masama lang ang tingin niya sa babae. Masama rin ang look niya sa disappointment. Bakit hindi niya agad namalayan na isa palang kalaban ang tinuturing niyang kaibigan? Isa sa importanteng tao sa buhay niya. Nasasaktan siya dahil minahal niya ang babae. Binibigyan niya itong nga bagay na gusto nito dahil wala itong masyadong pera. Hindi niya akalain na ito ang ibabalik nito sa kanya. Tama nga ang pagkakakilala ko sa iyo, Lyra. Matapang ka nga. Pero anong magagawa nga tapang at yung ganda mo kung mamamatay ka? Lang bakit hindi mo na lang ako patayin agad-agad ngayon na para matapos na? Oh, darling. It's too fast. You know, masyadong boring. Ayoko namang mamatay ka kaagad na hindi nararanasan ang paghihirap. I want you to feel what I felt before. Napakawalang hiya mo. Tinuring kitang kaibigan tapos ganito lang. Yung igaganti mo sa akin. Like I said, hindi ko naman kasalanang uto-uto ka. Konting pawat laming lang sa iyo agad kang naniniwala at nagtiwala. In fact, I didn't even see you as a friend. Obviously, traitor plastic fake. Oh girl, hindi yan tatalab sa akin. You know what? Before I will kill you, may papakilala kita sa isa, siya sa kasabot ko sa plano kong to, at kilala mo siya. Mukhang excited pa siya, at pumalak pa agad na kumabog ang dibdib ni Lyra. Kung ano-ano na ang iniisip niya. Huwag naman sanang isa sa malapit sa kanya dahil tuluyan niya itong ikakamatay. Saktong bumukas ang pintuan bumungad sa kanya ang pamilyar na mukhang isang lalaki. Agad siya napahinga ng maluwag nang makitang hindi ito sa mga taong malapit sa kanya. Mabuti na lang! Hello, Lyra! Nakangising bati ni Lord. Natawang nakakaloko si Lyra sa katiningnan si Sunny na nawala ang ngiti sa labi. Kumunot ang nunito na tila nagtataka sa kanyang reaksyon. Ha, nakakagulat naman Sunny? Kaparehas mo ba talaga ng ugali ang kinuha mo? I mean, hindi lang ugali pati itsura dahil pareho kayong pangit. Anong sinabi mo malakas na sigaw nito at akmang susugurin si Lyra nang pigilan ito ni Lord? Huwag kang magpapadala sa sinasabi ngang babaeng yan, Sunny. She is trying to trigger us. Mabuti at muli tayong nakita. O may lover na mismo ba ako? Bakit naman kita mamimiss kung ako naman ang dahilan kung bakit ka nawalan ng trabaho, di ba house life? Mahirap bang walang tumanggap sa'yo kahit isa? O meron pala si Sunny. Perfect kasi kayong pareho. Pareho kayong walang utak. You, I will kill you parang nagbabaga na ito sa galit.
Maski si Lord ay ganun din kaya hindi na niya napigilan pa ang babay. Akmang ipuputok ang baril nang makarinig sila ng magkakasunod na putok sa labas at saktong bumukas ang pinto bumungat ang isa nilang tauhan. Madam, may mga pulis sa labas. Sinusugot tayo sigaw ngang isang tauhan. Agad na nataranta si Sunny at Lord. Saka nilapitan ang isang tauhan. Nakita ni Lyra na agad na bumunot ng baril ang lalaki at naalerto. What are we going to do? Kinakabahang tanong niya. Patayin natin silang lahat. Bantayan mo yung babaeng yan. Iya sigaw ni Sunny at mabilis na tumakbo palabas. Sumunod dito ang iba pang tauhan at si Lord. Mabilis itong tumakbo palabas. Naiwan siya ron na tahimik kasama ang isang tauhan. Nabuhayan ng loop si Lyra dahil may magliligtas sa kanya. Hindi naman nagtagal bumukas ang pintuan. Agad na nalarto ang tauhan pero agad din iyong natumbang ang barilin ng kung sino. Pagtingin ni Lyra sa pintuan ay nagulat siya nang makita ang kuya niya na may hawak na baril. Kuya baby. Mas lalo siyang nagulat nang biglang may pumasok na lalaki sa loop. Si Miko. Tumakbo ito papalapit sa kanya at puno ngang pag-aalala ang muka. Miko, how did you? Sumama ako sa kanila. Hindi ako mapakali na hindi ka makitang litas. Utal nitong sagot habang kinakalas ang tali sa kanya. Good thing you're okay, sis. I'll be outside. Bilisan niyo diyan. Saat ng kuya niya sa kalumabas. Agad siyang hinila ni Miko at niyakap ng tuluyan siyang makawala. Humigpit din ang yakap niya rito. Paano niyo nalaman hindi ka umuwi sa inyo kahapon? Kaya nag-imbestiga na agad kami. Nalaman naming nakidnap ka. Humiwalay ang lalaki sa yakap sa kahinawakan ang makabila niyang pisngi. Sobra mo akong pinakaba. Akala ko mamamatay na ako. Hindi ko kaya kapak nawala ka. Hindi siya nakasagot nang sunggaban siya ng halik ni Miko. Agad din naman siyang tumugon lalo pa nakakalunot ang halik nito. Nahiwalay din naman sila maya-maya. Pakasalan mo ako. What? Nangingini ang kamay ni Miko na sinuksok niya sa bulsa ng pantalon. Noong inalis nito ay halos matumba siya sa panghina nang makita ang isang diamond ring. Hindi naman ganun kalaki pero alam niyang mahal yon. Miko baby please, marry me. Miko ngayon pa talaga nasa kalagitnaan tayo ngayong peligro. Wala akong pakialam. Nung nawala ka kahapon halos hindi ko nakayanin hindi na ako magsasayang pa ang oras. Please, will you marry me? Pumatak ang luha sa mata ni Lyra. Hindi niya akalaing hahantong ang pagmamahalan nila sa kasalan. Akala niya ay walang magpapakasal sa kanyang lalaki. Meron pala. Naiyak siyang tumango. Yes, Miko, pakakasalan kita. Bumakas ang saya sa mata ni Miko. At pumatak ang luha. Nang masuot ito sa kanya hinalikan siyang lalaki na tinugon din naman niya. Hindi rin naman nagtagal yon dahil tinawag na silang ang kuya niya. Agad na silang lumabas sa building at mabuti na lamang wala na roon ang mga kalaban. Noong tuluyan na silang makalabas, ay nakita niya na hawak-hawak na nga mga pulis sina Sunny at Lord na pilit na kumakawala. Sumisigaw pa ang dalawa at kung ano-ano ang sinasabi sa kanya ngunit naputol din dahil pinasiksik na sila sa loop ng sasakyan ng pulis. Kasama rin nila ang ibang tauhang sugatan. Napahinga ngang maluwag si Lyra dahil ligtas na siya. Akala talaga niya katapusan niya na. Okay ka lang ba, may masakit ba sa'yo, sabihin mo sa akin. Siguro kailangan kong tawagin ang doktor para i-check ka ulit. Hindi mapigil ang matawa si Lyra sa makakasunod na tanong sa kanya ng nobiyo. Halata sa mukha ni Miko ang pag-aalala at halos hindi na ito mapakali sa kinaupuan. Hawak-hawak nito ang kamay niya habang nakaupo siya sa hospital bed. Agad siyang dinala ng lalaki sa hospital sa sobrang pagkataranta na parabang ito ang nakidnap. Alam mo ang cute mo. Lyra, seryoso ako baby. Hindi pwedeng maging okay lang ako habang nasa loop tayo ngang ospital dahil may nangyari sa'yo? Muli siyang natawa sa kadinala ang kamay nito sa kanyang labi at saka hinalikan ang likot ng iyon. Okay lang ako baby. Sampal at galos lang naman tong nata mo ko dahil sa lubit.
Nothing else. Kaya huwag ka na magpanik diyan. Hindi ako mamamatay. Kahit na ayoko nakikitang may sugat ang fiancé ko, dapat magiging okay ka kasi pagkakasalan pa kita. Natawa si Lyra sa kakinagat ang labi. Kinikilig siya. Sa lahat ng naging boyfriend niya kay Miko lang talaga siya nakaramdam ng ganun. I said, I'm fine baby. Hindi ako mawawala at lalong hindi kita tatakasan. I will marry you and I can wait for that to happen. Kinagat ni Miko ang labi na paiwas ng tingin. Pansin ni Lyra na namumula ang tanga at lig nito. Tumaas ang gilid ng kanyang labi. Kinikili ang kanyang fiancé. Kinikili ka ba hindi? Natawa siya sa kahinila. Ito papalapit. Bahagya naman itong nagulat sa ginawa niya. Dahan-dahan Lyra baka masaktan ka. Don't scold me and just kiss me baby. Kanina pa nga ako nangangating halikan ka. Natuot ang lalaki sa kanyang sinabi. Mukhang hindi nito yon inaasahan. Hindi niya na ito. Hinintay pang makasagot at hinila ang kabelyo nito. Nung maglapat ang kanilang, labi agad siyang napapikit. Hindi naman nagtagal tumugon din sa halik si Miko. Pero bago pa man lumalim yun nakarinig siya ng tikim. Ayaw ba sana niyang bitawan si Miko nang ito na mismo ang humiwalay. Hahabulin pa sana niya ang labi nito nang hawakan ng lalaki ang balikat niya. Sinamaan niya ito ang tingin. Nandito ang pamilya mo. Napalingon siya sa may pintuan. Nakita niya ang mamagulang at kapatid niya roon. Nakangisi ang ina habang seryoso ang muhangang ama at kanyang kapatid. Umayos ng upo si Miko at halos hindi makatingin sa tatlo. Lumapit din naman agad ang maito at kinamusta siya. Sinagot naman niya na okay lang siya. We are getting married. Ano sabay na sigaw ang kanyang kuya at ama? OMG, congrats anak masayang sat ng ina niya sa kasiya niyakap. Anong kasal wala pa? Kayong 1 taon tapos ikakasal na kayo hindi pwede tutulngang. Kuya niya na ikinasama ng timplang mukha niya. Why not na sa tong pagsasama babago ang kasal kuya dapat lang? Hindi niyo pangakilala ang isa't isa? At are you saying that because I'm getting married first? Not you? Kuya hindi ko nakasalanan kung walang nakakagusto sa'yo? Lyra hindi? Yan ang ibig kong sabihin? It's just you're both still young. E pesensya na po kung sasabat ako. Singit ni Miko na ikinatingin nilang lahat dito. Bakas ang kaba sa mukha niya ngunit determinado siya. Alam ko pong mahal na mahal niyo si Lyra. Kung iniisip niyong nagustuhan ko siya dahil sa pera at siya yung tagapagmana ng kumpanya nagkakamali po kayo. Nagustuhan ko na po siya nun. Nung hindi ko pa alam na anak niyo siya, alam ko pong mahirap lang ako at walang may bibigay sa kanya na marangyang bagay o buhay. Pero may papangako ko po na alagaan ko siya at lahat ng bagay ay gagawin ko. May bigay lamang ang gusto niya. Kahit pagkapalit ng lahat sa akin, mahal na mahal ko po si Lyra at hindi ko po kakayanin na mawala siya sa akin. Sana po maintindihan niyo. Parang may humaplo sa puso ni Lyra dahil sa sinabi ngang lalaking mahal niya. Hindi niya yun in-expect. Hindi niya akalay na malakas ang loob nitong ipaglaban siya kahit alam nito na hindi sila makapareho ng estado sa buhay. At wala naman siyang pakialam doon. Ang importante ay ang lalaki. Sa katutulungan niya ito sa buhay. Ano naman kung may pera siya, pareho nilang bubuin ang future nila ng makasama. Natahimik ang kanyang pamilya. Tila gulat din sa sinabi ng lalaki na kita niya ang ina niya na napangiti mukhang masaya sa narinig. Gusto tuloy niyang ipagmalaki ang lalaki. Ano? Wala ba kayong sasabihin bakit kayo natahimik? Tila natauhan naman ang kanyang ama at kapatid. Tumihim pa ang kanyang kuya habang ang kanyang ama nanatiling seryoso. Ngunit maya-maya nagbuntong hininga ito. Hayaan mo na sila, son. Malaki na sila. They can handle things just fine. Agad na napalingon ang kuya. Niya rito tila nagulat ngunit hindi na rin ito nagsalita pa. Mas lalong naging masaya. Si Lyra sa kanilingon si Miko nagulat sa narinig. Hindi niya na hinintay pang matawan ito at hinalikan niya ang lalaki sa harapan kanyang pamilya.
Wala siyang pakialam sa sasabihin ng maito basta mahal na mahal niya ang lalaki. Period. Lumipas ang nga araw, mas lalong naging panatak si Lyra dahil nakulong ang babaeng tinuturing niyang kaibigan nun. At diyan nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Isang pag-ibig na nagpatunay na ang katayuan sa buhay ay walang laban sa tunay na damdamin. Sana ay nagustuhan ninyo ang bersyong ito ni Lyra at Miko. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa akin si Mizuna hanggang sa muli nating pakikita sa susunod na kwento. Paalam!